Maganda, bata at puno ng pangarap. Ganito ilarawan si Zhao Wei, isang 21 taong gulang na dalagang nagtungo sa Canada upang mag-aral at bumuo ng magandang kinabukasan. Ngunit sa halip na bagong buhay ang matagpuan niya roon, nauwi ang kanyang kwento sa isang trahedyang gumulat hindi lamang sa Canada kundi maging sa China. Natagpuan ang kanyang katawan sa loob ng isang maleta matapos siyang paslangin ng malupit. Mas lalong ikinagulat ng publiko ang sumunod na pangyayari dahil ang pangunahing sospek sa kaso ay pinayagan pang makaalis ng bansa habang nagpapatuloy ang investigasyon. Mula noon, ang simpleng homicide case ay naging isang komplikadong usaping legal at politikal na tumagal ng maraming taon. At sa sentro ng lahat ng ito ay isang lalaking nagngangalang Liang. Si Liang ay pinanganak noong ika-20 ng Disyembre 1983 sa Beijing. Makapangyarihan umano ang kanyang pamilya at marami itong koneksyon. Kaya mula pagkabata ay lumaki siyang komportable sa buhay at hindi kailanman ng problema sa pera. Pagsapit ng high school, ipinadala siya sa Canada upang doon mag-aral. Noong Pebrero ng taong 2002, sa edad na 18, nag-enroll siya sa Simon Fraser University bilang computer science student. Upang maging mas maginhawa ang kanyang pamumuhay, umupa siya kasama ang kanyang 19 na anyos na pinsan na si Jiang Han ng basement apartment sa East Vancouver na may buwanang renta na $600 Canadian. Gayunpaman, parehong tamad sa gawaing bahay ang magpinsan. Madalas na magulo ang kanilang tirahan, nagkalat ang maruruming damit at tambak ang mga bote at basura sa iba't ibang sulok ng apartment. Ngunit nagbago ng malaki ang sitwasyon matapos lumipat doon ang isang dalagang nagngangalang Zhao Wei noong July 2002. Si Zhao Wei na 21 taong gulang noon ay taga Beijing rin. Kahit simple lamang ang pinanggalingan niyang pamilya, kilala siya bilang masipag at mahusay sa pag-aaral. Noong ika-21 ng Hulyo taong 2001, dumating siya sa Canada at nag-enroll sa Kwantlen Polytechnic University bilang English major. Habang tumatagal, naging romantiko ang relasyon nila ni Liang at opisyal silang nagsimulang magsama sa isang apartment noong July 2002. Sa pananaw ng kanilang mga kaibigan, maayos at normal ang relasyon ng dalawa at paminsan-minsang hindi pagkakaunawaan lamang na karaniwan sa mga batang magkasintahan ang napapansin sa kanila. Ngunit hindi nagtagal. Isang nakakagulat na pangyayari ang yumanig sa lahat ng nakakakilala sa kanila. Noong ika-9 ng Oktubre 2002, bandang 11:11 ng gabi, tumawag si Liang sa pulisya habang halatang kinakabahan. Sinabi niya na 8:00 pa umano ng gabi nang umalis si Zhao Wei upang bumili ng cooking oil sa malapit na supermarket na halos 3 minutong lakad lamang mula sa kanilang apartment. Subalit makalipas ang 3 oras ay hindi pa rin ito nakakabalik. Ayon kay Liang, ilang beses na nilang hinanap ni Jiang Han ang paligid ng supermarket ngunit wala silang nakitang anumang bakas ni Zhao Wei. Dahil natatakot siyang may masamang nangyari rito, desperado siyang humingi ng tulong sa mga pulis upang mahanap ang kanyang kasintahan. Pagdating ng mga Canadian police, nanatili silang kalmado at sinunod ang karaniwang proseso sa ganitong sitwasyon. Ipinaliwanag nila kay Liang na hindi pa kailangang magpanik dahil ilang oras pa lamang nawawala si Zhao Wei at sa karamihan ng kaso ay kusa ring nakakauwi ang mga nawawalang tao matapos ang maikling panahon. Pinayuhan nila siyang manatili muna sa bahay at maghintay dahil ayon sa standard procedure ay maaari lamang opisyal na mag-file ng missing person report matapos ang 24 na oras. Kinabukasan, ika-10 ng Oktubre, muling tumawag si Liang sa pulisya at mas naging mapilit na kumilos ang mga ito. Dahil lumipas na ang itinakdang oras para sa missing person report,
Opisyal nang sinimula ng mga otoridad ang investigasyon. Sa unang yugto ng kaso, kinausap ng mga investigador sina Liang, Jiang Han at maging ang mga kaibigan ni Jia Wei. Sa kabuuan ng kanilang mga interview, iisa lamang ang naging pahayag ng halos lahat. Maayos umano ang relasyon ni Jia Wei at Liang at maliliit na tampuhan lamang na normal sa mga magkarelasyon ang madalas nilang pinagtatalunan. Sa isang media interview ay emosyonal ding humarap si Liang sa publiko. Habang puno ng luha ang kanyang mga mata at halos nanginginig ang boses, sinabi niya na kasalanan niya ang nangyari at dapat daw ay sinamahan niya si Jia Wei sa supermarket. Dahil dito, maraming tao ang naantig at nakisimpatya sa kanya. Samantala, nagsagawa rin ng masusing inspeksyon ang mga pulis sa apartment na inuupahan ni Liang at Jiang Han, ngunit wala silang nakitang anumang kahina-hinala. Dahil dito, kahit si Liang ang huling taong nakakita kay Jia Wei bago ito mawala, ipinahayag pa ng pulisya sa publiko na base sa kanilang paunang investigasyon ay hindi nila itinuturing na suspect si Liang. Ngunit ilang araw lamang ang lumipas ay tuluyang nabaligtad ang konklusyong iyon. Noong ika-20 ng Oktubre 2002, 11 araw matapos mawala si Jia Wei, may isang turista na nakadiskubre ng isang mabigat na maleta na may masangsang na amoy malapit sa Stave Lake sa silangan ng Vancouver. Agad na ipinagbigay alam sa mga pulis ang natuklasan at nang dumating sila sa lugar ay tumambad sa kanila ang katawan ng isang batang babae sa loob ng maleta. Wala itong sapin sa paa at nakapulupot ang kanyang katawan sa loob ng masikip na espasyo. Noong ika-21 ng Oktubre, matapos isa ilalim sa DNA testing ang katawan na natagpuan sa loob ng maleta, kinumpirma ng mga otoridad na ito ay si Jia Wei. Dahil dito ay tuluyang nabago ang direksyon ng kaso mula sa isang simpleng missing person investigation tungo sa isang homicide case. Batay sa mga ebidensyang hawak noon ng pulisya, una nilang pinaniniwala ang direktang pagpatay ang naganap. Agad silang kumilos at nang gabi ring iyon ay sinalakay nila ang tirahan ni Liang habang sumasailalim naman siya sa 3 oras na pagtatanong. Sa gitna ng interogasyon ay nagbigay si Liang ng isang mahalagang detalye. Ayon sa kanya, 3 buwan bago mawala si Jia Wei ay naikwento umano nito na may isang estrangherong lalaki na nanghaharas sa kanya habang pauwi mula sa paaralan. Sinabi ni Liang na sinubukan umano ng lalaki na kausapin si Jia Wei at paulit-ulit itong pinupuri ngunit hindi siya pinapansin ng dalaga. Gayunpaman, hindi raw tumigil ang lalaki at patuloy pa rin itong sumunod hanggang sa pagbantaan ni Jia Wei na tatawag siya ng pulis, dahilan upang tuluyan itong umalis. Ngunit ayon kay Liang, hindi niya alam ang pagkakakilanlan o itsura ng naturang lalaki. Sa panahong iyon ay nahirapan ang mga pulis na sundan ang impormasyong ito dahil kulang ito sa malinaw na detalye. Dahil dito, marami ang nagsimulang magtanong kung gawa-gawa lamang ba ni Liang ang kwento upang itago ang isang mas mabigat na lihim. Hindi nagtagal, mabilis ding kumalat sa media ang balitang natagpuan ang katawan ni Jia Wei sa loob ng maleta at agad itong naging pangunahing usapin sa lokal na balita. Habang napapalibutan ng mga reporter, kapansin-pansin din ang biglaang pagbabago sa kilos ni Liang. Kung dati ay umiiyak at nagpapakita ng matinding pagsisisi, naging tahimik siya at malabo na ang mga sagot sa bawat tanong ng media. Dahil dito ay lalo pang lumalim ang hinala ng publiko at naging mas palaisipan ang buong kaso. Noong umaga ng ika-23 ng Oktubre, nagsagawa ng press conference ang pulisya upang i-update ang publiko tungkol sa investigasyon. Ayon sa forensic report, may malinaw na bakas ng pagkakasakal sa leeg ni Jia Wei at lumabas na ang sanhi ng kanyang pagkamatay ay asphyxiation o pagkawala ng hangin. Dahil dito,
Mas lalong nabigla ang mga taong sumusubaybay sa kaso nang mapagtanto nilang mas malala pala ang nangyari kaysa sa una nilang inaakala. Ngunit habang tumitindi ang galit ng publiko, isang mas kakaibang pangyayari ang naganap. Sa hapon ng araw ding iyon ay nakita si Liang sa Vancouver International Airport dala ang mga nakahanda ng bagahe. Para bang matagal na niyang pinlano ang pag-alis sa Canada kahit hindi pa nalulutas ang kaso. Sa katunayan, minamanmanan na noon ng mga pulis ang galaw ni Liang. Nang makita nila ito sa paliparan ay agad silang nagpadala ng 2 opisyal upang tanungin siya. Ipinaliwanag ni Liang na malapit nang mag-expire ang kanyang visa kaya kailangan niyang bumalik sa sariling bansa upang mag-renew nito at iginiit niyang wala siyang ibang intensyon. Nagulat man, naniwala ang mga pulis sa kanyang paliwanag. Hindi na siya masyadong tinanong ng pulisya at pinayagan nila siyang mag-check-in at iniskortan pa siya papunta sa eroplano pabalik ng China. Ang desisyong ito ng mga otoridad ay nagdulot ng matinding pagkabigla at kalituhan sa publiko. Nang iulat ng mga lokal na television station ang paglipad ni Liang pabalik ng Beijing, mabilis na kumalat ang balita at umani ito ng matinding batikos. Ipinaliwanag naman ng pulisya na wala pa umano silang sapat na ebidensya upang ituring si Liang bilang opisyal na suspect. Kaya wala silang legal na basihan upang pigilan siyang umalis ng bansa, ngunit para sa publiko, hindi sapat ang paliwanag na ito. Dahil noong ika-23 ng Oktubre pa lamang ay kumpirmado na ng mga pulis na homicide ang kaso ni Zhao Wei at si Liang rin ang huling taong nakakita sa kanya bago siya mawala. Para sa marami, malinaw na isa siya sa pangunahing dapat imbestigahan kaya ang pagpapahintulot na makaalis siya ng ganoong kadali ay lalo lamang nagpalala sa galit at pagdududa ng publiko. Noong ika-15 ng Nobyembre, araw ng cremation ni Zhao Wei ay napilitang magbigay ng opisyal na pahayag ang Canadian Police dahil sa matinding pressure mula sa publiko. Inamin nila na nagkaroon ng maraming problema sa investigasyon, lalo na ang kakulangan sa komunikasyon sa pagitan ng iba't ibang departamento na naging sanhi ng pagkaantala at kalituhan sa paghawak ng kaso. Nangako rin silang paiigtingin ang koordinasyon at mas pagbubutihin ang proseso ng investigasyon upang mas mabilis na mabunyag ang katotohanan. Gayunpaman, muling nagbago ang direksyon ng kaso matapos lumutang ang isang mahalagang saksi. Noong ika-30 ng Oktubre 2002, kusang nagtungo sa himpilan ng pulisya ang pinsan ni Liang na si Zhang Han upang makipagtulungan sa investigasyon. Sinabi niyang bandang 4:30 ng hapon nang umuwi siya at marinig sina Liang at Zhao Wei na nagtatalo sa kanilang silid. Dahil karaniwan umano ang kanilang mga pagtatalo ay hindi niya na ito gaanong pinansin at dumiretso na lamang siya sa sariling kwarto upang magpahinga. Ngunit makalipas ang halos 3 oras, bigla umanong pumasok si Liang sa kanyang silid habang umiiyak at halatang labis na balisa saka sinabi na patay na si Zhao Wei. Nang tanungin niya kung ano ang nangyari, ikinuwento umano ni Liang ang isang kakaibang pangyayari. Ayon dito, magkasama raw silang natutulog ng araw na iyon nang biglang magising si Zhao Wei dahil sa isang masamang panaginip. Sa panaginip umano ay inakusahan siya nito na hindi siya tunay na mahal at pinaghihinalaang may ibang babae siya. Pagkagising daw ni Zhao Wei ay nadala nito ang emosyon ng panaginip sa totoong buhay at nagsimula siyang pagbintangan si Liang ng pagtataksil, dahilan upang lumala ang kanilang pagtatalo. Ngunit kahit paulit-ulit na nagtatanong si Zhang Han kung paano namatay si Zhao Wei, hindi raw direktang sumagot si Liang kaya lalo siyang nakaramdam ng kaba at hinalang may itinatago ang kanyang pinsan. Sa kabila ng pag-aalinlangan, una umanong naisip ni Zhang Han na tumawag ng ambulansya. Ngunit pinigilan siya ni Liang at sinabing wala nang saysay ang paghingi ng tulong medikal dahil patay na si Zhao Wei
at maaari pa silang parehong mapahamak kapag nalaman ng mga otoridad ang nangyari. Sa huli, kahit hindi komportable sa sitwasyon ay sumunod si Jiang Han sa utos ng kanyang pinsan. Magkasama nilang inilagay ang katawan ni Jiao Wei sa loob ng maleta. Itinapon ito at pagkatapos ay gumawa ng planong palabasing nawawala lamang ang dalaga upang maitago ang krimen. Dahil dito, noong 2 ng Disyembre, inaresto ng mga pulis si Jiang Han bilang accomplice sa kaso ng pagpatay. Habang nakakulong, unti-unting nilamon ng guilt si Jiang Han. Sumulat siya ng mahabang liham para sa mga magulang ni Jiao Wei kung saan ipinahayag niya ang matinding pagsisisi. Sa dulo ng liham, isinulat niya ng 60 beses ang mga salitang I'm sorry, ngunit nang matanggap ito ng pamilya ni Jiao Wei, maikli ngunit mabigat ang naging tugon nila. Tinanong ng mga magulang ni Jiao Wei kung maibabalik ba ng paghingi ng tawad ang kanilang anak. Sa kabila ng lahat ng paghingi ng tawad, hindi na maibabalik pa ang buhay ni Jiao Wei. Dahil komplikado ang kaso, hindi agad nagsimula ang paglilitis kay Jiang Han. Noong 12 ng Disyembre, matapos makapagpiyansa ng 90,000 Canadian dollars, pansamantala siyang nakalaya habang nagpapatuloy ang kaso. Nagtagal pa ang proseso at noon lamang 10 ng Hunyo taong 2004 nagsimula ang paglilitis. Ngunit muli nitong ginulat ang publiko dahil tuluyang napawalang sala si Jiang Han at nakalaya ng walang anumang legal na parusa. Ang dahilan nito ay isang kontrobersyal na hakbang ng Canadian Police habang isinasagawa ang investigasyon. Sa paglilitis, inilahad ng abogado ni Jiang Han na matapos itong maaresto noon ay nagpadala ang pulisya ng undercover agent na nagpanggap bilang kapwa bilanggo upang makakuha ng impormasyon mula sa kanya. Bagamat nakapagbigay si Jiang Han ng mga detalye tungkol sa kaso sa naturang undercover agent, iginiit ng depensa na nilabag nito ang kanyang karapatang manahimik. Mahalagang tandaan na karaniwang ginagamit noon ng Canadian Police ang ganitong taktika sa mga kriminal na investigasyon at marami na rin itong naging matagumpay na resulta sa nakaraan. Ngunit sa pagkakataong ito, lumabas na mali ang naging paghawak nila sa sitwasyon. Matapos suriing mabuti ng hukom ang usapin, napagpasyahan itong may seryosong problema sa paraan ng pangangalap ng ebidensya at hindi ito naaayon sa tamang legal procedure. Bukod pa rito, dahil nananatiling nakatakas ang pangunahing suspect na si Liang, sinabi ng korte na kulang ang ebidensya upang mapatunayang guilty si Jiang Han kaya tuluyan itong napawalang sala. Nag-iwan ito ng matinding galit at pagkadismaya sa publiko at sa pamilya ni Jiao Wei. Mas mahirap pang tanggapin para sa marami ang katotohanang ipinagpatuloy lamang ni Jiang Han ang kanyang pag-aaral sa Canada na tila walang nangyari. Nang lumabas sa media ang mga detalye ng paglilitis, binansagan pa ng publiko si Jiang Han at Liang bilang best leading actor sa isang crime drama dahil sa magulong takbo ng kaso. Samantala, walang ibang nagawa ang mga magulang ni Jiao Wei kundi ang patuloy na sumulat sa gobyerno ng Canada upang humingi ng hustisya at panagutin ang tunay na pumatay sa kanilang anak. Habang nagpapatuloy ito, nakatuon naman ang pansin ng mga otoridad kay Liang. Batay sa naunang pahayag ni Jiang Han, alam ng Canadian authorities na nasa Beijing si Liang kaya formal silang humiling sa Chinese government na siya ay arestuhin. Noong Pebrero 2003, inaresto ng Beijing Police si Liang at hiniling sa Canada na magbigay ng mga ebidensya upang maipagpatuloy ang kaso laban sa kanya. Ngunit hindi ito naibigay ng Canadian authorities. Nakapagtataka dahil Canada mismo ang unang humiling na arestuhin si Liang, ngunit nang tuluyan na itong madakip ay tumanggi naman silang makipagtulungan. Dagdag pa rito, wala ring extradition treaty noon sa pagitan ng China at Canada kaya lalo lamang naging komplikado ang legal na proseso.
Ang dapat sana'y isang simpleng murder case ay nauwi sa mahaba at magulong legal na laban sa pagitan ng dalawang bansa. Ang pangunahing dahilan kung bakit tumanggi ang Canada na ibigay ang mga ebidensya laban kay Liang ay dahil naniniwala silang sa Canada naganap ang krimen, kaya dapat doon ito litisin. May ilang miyembro pa ng parliament na nagsabing ang pagbibigay ng case documents sa China ay maaaring makasira sa soberanya at dignidad ng Canada. Ngunit iginiit ng Chinese authorities na parehong Chinese citizens sina Liang at Zhao Wei kaya may karapatan din silang litisin ang kaso sa Beijing. Dahil dito, nagkaroon ng matinding deadlock. Hindi maipa-extradite ng Canada si Liang habang hindi rin sapat ang ebidensya ng China upang tuluyang kasuhan ito. Noong 12 ng Mayo taong 2003, formal na sinampahan ng Canada si Liang ng second-degree murder kahit nasa China pa rin ito. Ngunit dahil sa kakulangan ng ebidensya ay napilitan ang Beijing Police na pansamantala itong palayain habang hinihintay ang paglilitis. Makalipas ang 3 buwan, muli na namang humingi ng kooperasyon ang Beijing authorities at nais pa nilang personal na bisitahin ang crime scene upang makakuha ng karagdagang ebidensya. Ngunit muli itong tinanggihan ng Canada. Habang lumilipas ang panahon, unti-unting bumagal ang investigasyon hanggang sa tuluyang mawala sa sentro ng atensyon ng publiko ang kaso. Ngunit para sa pamilya ni Zhao Wei, hindi kailanman natapos ang bangungot. Patuloy silang nakipag-ugnayan sa Canadian Police at maging sa Ministry of Justice upang humingi ng hustisya at ipanawagan ang pag-aresto kay Liang. Sa kasamaang palad, tila nawawala lamang sa katahimikan ang kanilang mga liham at walang anumang tugon na bumabalik sa kanila. Pagsapit ng Agosto taong 2007, 5 taon na ang lumipas mula nang mangyari ang krimen. Dahil sa lumalaking pagkadismaya ng publiko at kawalan ng progreso sa kaso, nagsagawa ng press conference ang Chinese-Canadian MP na si Guan Huizhen kasama ang 3 pang miyembro ng parliament. Naglunsad din sila ng petition campaign upang himukin ang Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Justice at Ministry of Public Safety na kumilos ng mabilis upang maibigay ang hustisyang hinihintay ng pamilya ni Zhao Wei. Sa kabila ng matinding pagdadalamhati at patuloy na paghihintay ng hustisya, nagpatuloy ang mga magulang ni Zhao Wei sa kanilang laban sa tulong ni Guan Huizhen at lokal na Chinese community na tumulong upang makalikom ng pondo para sa kanilang pagkuha ng Canadian visa. Noong ika-6 ng Oktubre taong 2008, nagtungo sila sa Canada at nagipagpulong sa mga matataas na opisyal kabilang ang Minister of Foreign Affairs at Minister of Justice. Pagkatapos ng pulong, pumayag ang Canada na ihinto ang extradition request at ilipat ang mga ebidensya sa China, basta't hindi haharap sa death penalty si Liang na tinanggap naman ng Chinese authorities. Habang isinasagawa ang mga usaping ito, tahimik namang nagpalit ng pagkakakilanlan si Liang at naging Li Jiaming, nag-asawa at nagkaroon ng 2 anak habang namumuhay ng normal. Ngunit kalaunan, muli siyang natuntun ng Beijing Police sa Tibet matapos ang mahabang paghanap. Noong July 2009, sa tulong ng Tibetan Police, inaresto si Liang dahil sa kasong intentional homicide. Matapos ang ilang taong pagkaantala, nagsimula ang paglilitis noong ika-20 ng Setyembre 2011 sa Beijing No. 1 Intermediate People's Court na isinagawa sa likod ng saradong pinto at tanging mga sangkot, pamilya at legal representatives lamang ang pinayagang dumalo. Sa paglilitis, kumuha ang pamilya ni Liang ng kilalang defense lawyer habang ang pamilya ni Zhao Wei ay nanatiling umaasa na makakamit pa rin nila ang hustisya. Ayon sa mga ulat, matindi ang tensyon sa unang araw ng paglilitis at madalas magkaroon ng mainit na pagtatalo sa loob ng courtroom. Maging ang ama ni Liang ay sumigaw pa umano sa gallery at iginiit na inosente ang kanyang anak, habang sinasabi naman ng ina nito na pineke lamang ang mga ebidensya. Gayunpaman, naglatag ang prosecutor ng matitibay na ebidensya laban kay Liang, kabilang ang testimonya ng kanyang pinsan na si Zhang Han, DNA evidence mula sa katawan ni Zhao Wei at ang maletang ginamit sa pagtatapon ng kanyang labi.
matapos ang halos isang taong paglilitis. Noong ika-27 ng Setyembre 2012, napatunayang guilty si Liang sa intentional homicide. Hinatulan siya ng life imprisonment, tinanggalan ng political rights at inutusang magbayad ng 1.3 million yuan bilang kompensasyon sa pamilya ni Jia Wei. Gayunpaman, hindi tinanggap ng kanyang ina ang hatol at nag-file ng apela sa Beijing Higher People's Court. Sa muling pagdinig noong ika-4 ng Disyembre 2012, binago ni Liang ang kanyang testimonya at inamin ang pagkamatay ni Jia Wei, ngunit iginiit niyang aksidente lamang ito habang sila ay naglalaro ng pillow fight. Sumalungat dito ang forensic findings na nagsasabing namatay si Jia Wei dahil sa pagkakasakal at hindi aksidente. Sa kabila nito, matapos ang mas mahabang pag-review ng kaso, noong ika-30 ng Hunyo 2014 ay tinanggap ng korte ang bagong bersyon ni Liang at ibinaba ang hatol mula intentional homicide tungo sa manslaughter due to negligence. Dahil dito, nabawasan ang sentensya mula life imprisonment patungong 7 taon habang nananatili ang 1.3 million yuan compensation. Gayunpaman, hanggang ngayon ay hindi pa rin umano natatanggap ng pamilya ni Jia Wei ang nasabing kabayaran at matapos ang desisyong ito ay muling nawala sa mata ng publiko si Liang. Subalit noong 2023, muling lumitaw ang pangalan ni Liang sa mga balita at maging ang kanyang larawan ay nailathala pa sa The New Zealand Herald. Dahil dito, marami ang nagtanong kung bakit muli siyang naging sentro ng usapan kaya't kinakailangang balikan ang mga pangyayari noong 2016. Si Liang ay nakulong mula 2009 at nakalaya noong 2016 matapos makumpleto ang 7 taong sentensya, kabilang na ang pre-trial detention, kaya lumabas na wala pang 2 taon ang aktwal niyang pagkakakulong. Ayon sa ilang media reports, posibleng umalis siya patungong New Zealand dahil nahirapan umano siyang makahanap ng trabaho sa China. Ngunit para sa iba, hindi ito kapanipaniwala dahil sa impluwensya ng kanyang pamilya at mas pinaniniwalahang ang dahilan ay ang matinding negatibong reputasyon niya sa publiko. Nang mag-apply siya ng visa sa New Zealand gamit ang pangalang Li Jiaming, agad itong tinanggihan dahil sa kanyang criminal record. Ngunit sa tulong umano ng koneksyon ng kanyang pamilya, nagpalit siya ng identity at naging Li Zhongyan kasabay ng paggamit ng peking birth date upang makakuha ng bagong passport. Sa bagong pagkakakilanlan, nakapaglakbay siya sa Europe noong 2018 at kalaunan ay nakakuha ng tourist visa sa New Zealand noong 2019 kung saan nagustuhan niya ang tahimik na kapaligiran at anonymity ng bansa. Hindi nagtagal, nakakuha rin siya ng visa para sa kanyang asawa at mga anak at tuluyang lumipat sa New Zealand. Noong Nobyembre ng 2019, naaprubahan ang kanyang student visa at nag-enroll siya sa Southern Institute of Technology sa Invercargill. Pagsapit ng 2020, lumipat sila sa Auckland kung saan binilhan siya ng bahay ng kanyang mga magulang na lalo pang nagpatatag sa kanilang pamumuhay. Ngunit matapos makapagtapos, sinubukan niyang mag-apply ng asylum para sa permanent residency. Sa kanyang aplikasyon, iginiit niyang inuusig siya ng Chinese agents dahil sa kanyang political at religious beliefs at inilahad pa niyang may mga espiya umanong nagpapanggap na kaklase at guro upang takutin siya. Pati ang isang insidente ng pagdadapa ng kanyang anak ay ginamit niyang ebidensya ng umano'y harassment. Gayunpaman, matapos imbestigahan ng New Zealand Immigration, natuklasan nilang dati na siyang tinanggihan ng visa gamit ang ibang pangalan dahil sa criminal record at lumabas din ang maraming hindi tugma sa kanyang impormasyon. Sa panayam sa The New Zealand Herald, mariin niyang itinanggi ang kanyang koneksyon sa pagkamatay ni Jia Wei, iginiit na buhay pa ito at nagtatago lamang, at sinabing ang lahat ng akusasyon laban sa kanya ay bahagi ng isang conspiracy. Dahil sa kanyang magkakasalungat na pahayag, nagduda ang immigration at humiling ng psychological assessment. Ngunit ang isinumiting sulat niya ay mula sa isang church staff ay itinuring na hindi valid. Samantala, naabisuhan si MP Guan Huijian ng ina ni Jia Wei kaya't ipinaabot ang reklamo sa New Zealand Immigration upang hadlangan ang asylum application ni Liang.
Matapos ang masusing pagsusuri ay tuluyang tinanggihan ng immigration ang kanyang aplikasyon. Batay sa findings na paulit-ulit siyang gumagamit ng peking identity, kabilang ang iba't ibang pangalan, birth dates at 4 na passports. Dahil dito, itinuring siyang hindi mapagkakatiwalaan. Sa kabila nito, nanindigan si Liang at sinabi na idedemanda niya ang immigration at mananatili siya sa New Zealand kahit ano pa ang mangyari. Kalaunan, nakapagsumiti pa siya ng petisyon na may 1,350 na lagda mula sa mga New Zealand citizens na nagdulot ng pagtataka sa publiko. Ngunit ayon sa mga ulat, hindi ito dahil sa malawak na suporta kundi dahil sa kanyang koneksyon sa ilang grupong sumusuporta sa Tibetan independence na kanyang kinontak at sinamahan sa mga aktibidad upang makabuo ng political narrative para sa asylum claim. Pinaniniwalaan ding matagal ng bahagi ito ng kanyang estratehiya. Mula pa noong hindi pa siya nakukulong na gamitin ang mga ganitong koneksyon bilang sandata sa kanyang legal na sitwasyon. Sa huli, nananatiling bukas ang kaso at patuloy na sinusuri sa ilalim ng judicial review. Habang para sa pamilya ni Jiawei at sa mga patuloy na naghahanap ng hustisya, nananatiling masakit kung paano tila patuloy na nakakaiwas sa ganap na pananagutan ang pangunahing suspect. Sa gitna ng lahat na ito, nananatili ang mas malalim na tanong. Sa isang mundong konektado at puno ng mga hangganan, posible bang tuluyang takasan ang mga kasalanan? At kung hindi, darating kaya ang sandaling ang katotohanan ay tuluyang lilitaw gaano man ito katagal na naitago? Ano ang inyong opinyon sa kaso na ating tinalakay? Ibahagi ang inyong saloobin sa comment section sa ibaba at magkita-kita tayo sa susunod na video.